Gusto ng kampo ni Vice Presidential Candidate Senator Bongbong Marcos na ihiwalay ang proklamasyon ng nanalong presidente at vice-presidente. Pero hindi pumayag ang National Board of Canvassers. Question din ang kampo ni Marcos ang ilang certificates of canvass dahil sa kulang o kaduda-duda raw na datos. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Sandra Aguinaldo. Sandra. Jessica, nako, gaya na inaasahan ay nagbantay ng husto sa canvassing ang mga abogado ni na Senador Bongbong Marcos at Congresswoman Leni Robredo na gitgita ng laban sa pagka-vice-presidente. Plenary pages are directed. Pagbukas pa lamang ng canvassing, inihirit na agad ng abogado ni Senador Bongbong Marcos ang hiwalay na proklamasyon ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Sabi ng abogado ni Marcos, pwede nang iproklama si Duterte dahil tumanggap na ng pagkatalo ang mga kalaban nito. I move that we canvass separately the votes for president so that we could proclaim immediately the winning candidate. After all, the presidential candidates have graciously conceded in favor of winning candidate Mayor Rodrigo Duterte of Davao City. Pero sagot ng Joint Canvassing Committee, walang kapasidad ang abogado ni Marcos na maghain ng ganitong motion dahil hindi naman siya miyembro ng komite at wala ito sa rules. May I just remind the distinguished gentleman, the Honorable Delangalian, that only members of this panel can properly raise a motion, Ms. Speaker. And we are just following what is provided for by the Constitution and under our rules that we shall canvass in accordance with what is tasked us by the rules adopted by both houses of Congress yesterday. Kina-canvass ang mga Certificate of Canvass depende sa pagkasunod-sunod ng dating ng mga ito sa Consolidation and Canvassing System o CCS. Sa COC ng Cebu City, muling may kinwestiyon ang kampo ni Marcos. Bakit daw magkaibang datos nila sa hawak ng Joint Canvassing Committee? Sabi ng abogado ni Robredo na si Senator-elect Laila De Lima, hindi COC kundi canvass report lang ang hawak ng kampo ni Marcos. The COC that we have in our possession does not tally with the COC as is being examined by the board. The document being presented by the counsel for candidate Marcos is not exactly the certificate of canvass. It's the canvass report. The number of clustered precincts is not complete. Dahil hindi raw ito ang discrepancy na tinutukoy sa rules, tinuloy ang canvassing ng Cebu City. Sunod na kinwestiyon ng kampo ni Marcos ang Laguna COC. Napansin nilang kahit hindi pa kumpleto ang datos ay naiprint pa rin ang COC. Wala rin daw hashcode kaya kahit lamang naman si Marcos sa Laguna, hiniling nilang ipagpaliban ito. Tumutol ang kampo ni Robredo dahil dati na raw na ipaliwanag ng Provincial Board of Canvassers o PBC ang bagay na ito. Nagdesisyon naman ang Joint Canvassing Committee na paharapin bukas ang PBC ng Laguna para hingan ng paliwanag. Jessica, kung may kinwestiyon ang kampo ni Marcos, meron din namang kinwestiyon itong kampo ni Robredo. At ito nga po ay ang COC ng baluarte ni Marcos na Ilocos Sur dahil meron din daw itong kopya ng COC na may pagkakaiba dun sa iba pang kopya. Okay, sorry. The noted discrepancy in this set of COCs has been duly explained before the COMELEC as the NBOC for the senatorial and party list elections. Nevertheless, following strictly the rules of this body and to be consistent with the action, the earlier action on the COC of Laguna, the best course of action here is to also summon the PBOC concerned. Thank you. Jessica, ipinagpaliban ang bilang na Ilocos Sur at hintayin na lamang daw bukas yung pagpapaliwanag naman ng PBC. At Jessica, kung mapapansin mo, medyo may kabilisan din yung usad ng canvassing dito. Nasa mahigit 40 na COC na yung nabibilang at kung ito daw ay magpapatuloy at walang major showdown sa pagitan ng mga magkakatunggali, maaaring Friday o Saturday matapos tong pagbibilang. Pero syempre masusundan pa po yan
ng kailangan pa kasi magkaroon ng committee report. Pwede nga mangyari yan ng Monday base doon sa mga informasyon na nagagather ko mula sa iba't ibang parties, at pwede raw by Tuesday ay joint session of Congress para ma-approve ang report na yan ng Canvas Committee. At kung papala rin, Jessica, at wala na talaga major na aberya, ay pwede magkaroon ng proklamasyon sa Wednesday. Jessica? Sandra, ipinaliwanag ba nila kung bakit yung hawak ng kampo ni Marcos ay Canvas report lang at hindi COC? Does this have anything to do with the fact na hindi major o dominant opposition party yung partido ni Marcos? Ang alam ko, ang recognized for the administration ay Liberal Party, and for the opposition it's UNA, di ba? Yes, Jessica, tama ka kasi natanong nga rin natin yan, lalo na noong panahon na talagang kino-question nila yung pagbibilang na ginagawa ng COMELEC, at specifically nung nagkaroon ng glitch, nung tinanong natin sila kung saan naman nila nakukuha yung impormasyon nila, dahil nga sila ay kumu-question kung saan nila binabase ito, ang sinasabi nila ay mayroon lang sila mga natatanggap na report mula sa kanilang mga tao, Jessica. Kapuna-puna lang na may pagka-throwback yung tally board ng Congress, yung talagang cut and paste yung mga figures, hindi electronic katulad nung sa PPCRV, or I don't know kung ganun din yung ginamit ng COMELEC. Oo nga, Jessica, although meron kaming isa pang board na widescreen na na parang projector na nakikita naman namin computerized doon yung mga numero. Yun na nga lang, meron din talaga silang tally board na ganyan na mano-mano, Jessica. Okay, kailangan siguro ipaliwanag natin, medyo may mga interesting personalities dun sa mga kampo ng mga kandidato, no? If it sounds familiar, yung boses ho na naririnig nyo kanina, yun ay yung dating congressman Didagen Dilangalen, na ngayon ay abogado ni Senator Marcos, no? Sandra? Yes, tama ka, Jessica. Dahil nga siguro inisip na rin ng iba't ibang parties na kailangan dekampanilya at bihasa talaga yung ipapadala nila dito. Kaya si dating Congressman Dilangalen yung kumatawan nga dito kay Senador Bongbong Marcos. Bagamat meron din, narito rin yung dating abogado naman ni Grace Poe, na si Attorney George Garcia, tumutulong naman dito sa kampo ni Bongbong Marcos. At syempre, hindi naman din pahuli si Robredo, ang abogado niya ay si Attorney Makalintal, at itong si Senator-elect Laila de Lima. At idagdag ko pa, Jessica, sa kampo naman ni Vice President Binay, nandiyan si former COMELEC Commissioner Lara Zabal. Jessica? Banggitin siguro natin as a footnote kung bakit ganon, no? Kasi baka nagtataka yung iba. Si Makalintal, kilalang abogado yan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon nandun siya sa kampo ni Congresswoman Robredo. Kasi kakaunti lang ang election lawyers sa Pilipinas. Yun ang pagkakaalam ko, Sandra, no? Kakaunti lang. So, kakaunti lang din yung makukuha ng mga kandidato, lalo na for the canvassing, na dyan talaga ang official at dyan magkakaalaman, di ba, kung sino ang nanalo. Kasi nga yung abogado ni Senator Grace Poe during the campaign, yung spokesman pa niya, ngayon is lawyering for Senator Marcos, di ba? Ganun, medyo may parang rigudon bang matatawag yun, o kagulat-gulat lang siguro para sa iba. Sandra? Yes, Jessica, katunayan, matagal-tagal na rin tayo nagko-cover na election, yung laging noon pa man, laging nakikita natin pangalan na abogado, lalo na pag bigatin yung politiko, si Attorney Laila de Lima, Attorney Makalintal, at Attorney Sixto Brillantes. Na ngayon naman, abogado pa rin ni Senador Bongbong Marcos, dati na siyang COMELEC chairman, pero ngayon ay lawyer siya ni Senador Marcos. Kasi nga kakaunti lang daw ang election lawyers sa ating bansa. Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.